Dinapuan ng matinding sakit ang ginang. Pero isang malaking aral pala ang kanyang iiwanan sa mga mahal sa buhay. Ito ang paksa sa maikling kwento sa araw na ito. Napakamapagmahal na anak ni Nicole sa kanyang magulang. Bunso siya sa 3 magkakapatid, kaya lubos na malapit siya sa kanyang mga magulang. Lalong-lalo na sa kanyang ina na laging nakadikit sa kanya. Taong 12 nang masuri ng doktor na may sakit sa suso ang ina ni Nicole na si Elisa. Nagrekomenda ang mga doktor ng ilang mga medikasyon na makatulong sa kalagayan ng babae. Nagawa na nila ang chemotherapy, natatapos sa kumakalat na sakit sa katawan nito. Sa awa ng Diyos ay naging matagumpay naman ang ilang sesyon na ginawa kay Elisa. Nakita sa kanya ang mabilis na paggaling mula sa karamdaman. Ilang taon pa ang nadagdag sa kanya magmula nang mapagtagumpayan ang sakit. Akala nila ay ayos na ang lahat at tuloy-tuloy na ang masayang buhay. Subalit 5 taon matapos gumaling ay nakaramdam si Elisa ng kakaiba sa kanyang pakiramdam. May mga parte ng katawan na nagsisimulang sumakit na naman sa kanya. Nagpasuri kaagad sila sa doktor upang malaman ang pinanggalingan ng sakit. Ngunit isang masamang balita agad ang sinabi ng doktor. "I am really sorry, ma'am. Bumalik po ang karamdaman sa iyong katawan." Malungkot na balita ng doktor. "Ano pong kailangan gawin upang maagapan po muli ito, Dok?" Tanong ni Elisa habang katabi ang anak na bunso at asawa. "Chemotherapy po ulit, pero sa pagkakataong ito, mas malakas na gamot po ang kakailanganin." Saad naman ng doktor. Pumayag naman ang pamilya na magpa-chemotherapy ulit si Elisa. Pero dahil mas malakas na ang gamot, ay mas malaki din ang naging epekto nito sa kanyang kalusugan. Matapos ang 5 sesyon ng chemotherapy, ay sobrang nanghina ang babae. Nakita nila kung paano unti-unting nalalagas ang mga buhok nito at kung paano niya iduwal ang mga kemikal na umiikot sa kanyang katawan. Dumating din siya sa punto na kahit mismo ang ihi niya ay nagkulay berde na rin sa tapang ng mga gamot na pumapasok sa kanyang katawan. "Mama, ayos ka lang ba? May masakit po ba sa inyo?" Nag-aalalang tanong ni Nicole. "Oo naman anak, kaya pa ni mama ilaban to. Gustong-gusto ko pang mabuhay. Kaya ilalaban ko ito hanggang sa huli anak." Nakangiting tugon ng naghihinang si Elisa. "Alam ko namang kayang-kaya niyo yan, mama. Sa inyo ako nagmana ng pagiging palaban eh." Pagbibiro pa ng anak. "Oo naman anak, basta palagi mong pakatandaan na habang may buhay ay may pag-asa. Hanggat may umaga pang dumarating, tuloy lang lagi ang laban." Masiglang wika naman ng ginang. 1 taon pa ang lumipas, ngunit wala pa rin nangyayari sa kondisyon ni Elisa. Hindi nakakatulong ang mga gamot na kanyang ginagamit, kaya't sinabihan na naman siya ng doktor na kailangan muli ng chemotherapy. Ramdam niya ang paghihina ng katawan, ngunit gusto pa rin niyang lumaban. Kaya't pumayag si Elisa na muling magpapagamot. 1 sesyon pa lang ang ginawa sa kanya, pero may panibagong sakit na naman siyang nararamdaman sa katawan. Hirap na ang kanyang katawan sa matatapang na gamot na paulit-ulit isinasaksak sa kanyang sistema. Alauna ng madaling araw noon, nang gisingin ng padre de pamilya ang buong mag-anak. Masakit daw ang katawan ng asawa at hirap na itong huminga. Kaya't dinala nila ito sa isang malaking ospital. Hindi maaaring saksakan si Elisa na kahit na ano dahil nalalapit na ulit ang sesyon ng kanyang chemotherapy sa ibang hospital. Kaya't
oxygen tank lamang ang nakakabit sa kanya upang matulungang lumuwag ang paghinga. Minabuti na nilang bumili ng sariling oxygen tank dahil madalas nang sinusumpong ang ginang ng hapo. Hirap na hirap siyang huminga at palaging hinihingal. Pahina ng pahina ang kanyang katawan. Kinabukasan ay nakatakda sanang sumailalim sa isa pang sesyon ng kemo si Elisa. Ngunit hindi na kaya ng kanyang katawan. "Mama, kumusta ka na po?" Tanong ni Nicole habang nakatingin sa ina na nakasuot ng oxygen mask. Ngumiti naman ang ginang at saka ito nagsalita ng mahina. "Kayang-kaya pa ito ni Mama. Habang may buhay, may pag-asa." At saka ito huminga ng malalim. "Pupunta lamang po ako sa ospital para sabihin na hindi natuloy ang sesyon ninyo ngayon. Pero babalik po ako agad, Mama, ha?" Pagpapaalam ng anak. "Mag-iingat ka, anak. Basta palagi mong tatandaan na mahal ka ni Mama." Pinilit na sabihin ng ina kahit hirap na itong magsalita. "Mahal na mahalin kita, Ma." Tugon ni Nicole. May kung anong kurot sa puso niya nang marinig ang sinabi ng ina. Ayaw man niyang aminin, ngunit tila ba alam na niya ang magaganap sa nalalapit pang araw. Nagtungo si Nicole sa ospital upang ikansila ang sesyon dapat ng ina. Habang naglalakad pababa ng ospital ay nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa kanyang kuya. "Nicole, nasaan ka na?" Tanong ng kanyang kuya. "Bakit, kuya? Ano nangyari?" Nag-aalalang tugon naman ni Nicole. Wala naman. Basta bilisan mo na lamang ang pag-uwi." Muling sagot nito. Nagmadali si Nicole na lumabas ng ospital at pagsakay ng jeep. Halos gusto na niyang liparin ang lugar upang makarating lamang kaagad sa kanilang tahanan. Nanginginig siya at lumuluha habang nasa loob ng sasakyan. Tila ba alam na niya kung ano-ano ang nangyayari, pero kinukumbinsi pa rin niya ang sarili na mali ang kanyang iniisip. Nang makarating sa may kanto, ay pinunasan niya ang mga mata na basa ng luha. Pagpasok sa may gate ay natanaw niya ang ibang kamag-anak na may luha sa mga mata. Dahan-dahan siyang nagtungo sa looban ng bahay. At nang nasa may pintuan na, ay bumungad sa kanya ang nakapikit na ina. Nanlumo siya dahil malakas pa ang ina nang siya'y umalis. Muling sumabog ang luha sa kanyang mga mata. Inalalayan siya ng kanyang ama papalapit sa kanyang ina na naghahabol na ng hininga. "Mama, andito na ako. Nandito na ang bunso mo." Lumuluha niyang saad. Lumapit si Nicole sa ina. Hinalikan niya ito sa noo at saka ito niyakap. Hinawakan niya ang kamay ng ina at saka muling kinausap. Napakaraming luha ang umagos sa kanyang mga mata ngayon. "Mama, nandito na ako." Unti-unti at palalim ng palalim ang paghinga ng ginang. Kaya sinubukan ni Nicole na ikalma ang sarili at muling kausapin ang ina. Alam niyang naririnig pa siya nito. "Matagal-tagal na rin tayong lumalaban, Ma. Matagal na paghihirap din ang tiniis mo sa labang ito. Pero sa pagkakataong ito, pwede na muna tayong sumuko at magpahinga, Ma. Ayoko nang makita ka pang nasasaktan at mas lalong ayaw ko na lang makikita kang nahihirapan. Basta sa susunod mong patutunguhan, nais kong baunin mo ang pagmamahal namin sa iyo. Mahal na mahal kita, Ma. Alam ko naman na alam mo iyon. Hanggang sa muli, Mama." Umiiyak na saad ni Nicole. Ibinigay ni Elisa ang lahat niyang lakas sa pagpiga sa kamay ni Nicole na makahawak sa kanya. Maaari sigurong iyon na ang sinyalis ng kanyang pagpapaalam.
Hinintay ka lang talaga ng mama mong umuwi, Nicole? Wika ng kanyang ama. Noong una ay akala ni Nicole ay kakayanin niya. Akala niya ay matatanggap niya. Ngunit ngayong nangyari na ang lahat na ito, ay para bang sasabog siya sa sobrang sakit. Pero may kaunting luwag sa kanyang pakiramdam dahil alam niyang natulukan na ang paghihirap ng ina. Matagal naman din silang lumaban at napakagandang laban naman ang ibinigay ni Elisa. Ngunit siguro ay ito na ang paraan ng Diyos upang pawiin na ang paghihirap ng ina. Dahil ngayon ay tapos na ang kanyang paghihirap. Lalakasan ko ang loob ko at magpapakatatag ako para sa iyo, Mama. Pangako ko sa iyo yan. Mahinang sambit ni Nicole. Nilakasan ni Nicole ang kanyang loob at saka itinuloy ang laban. Nag-aral siyang maigi upang maging isang doktor. Ngayon ay tumutulong siya ng libre sa panggagamot sa mga taong mayroong kaparehong sakit ng kanyang namayapang ina. Buong puso niyang inaalay ang serbisyo bilang parangal sa naging laban ng ina sa karamdaman nito. Lagi niyang pinaalalahanan ang mga pasyente na tuloy lang ang laban dahil tulad ng sabi ng kanyang ina, habang may buhay, may pag-asa. Bawat araw na kaloob ay pag-asa upang lumaban pa. Isa pang pagkakataon na makamtan ang tagumpay na hinahangad. Isang napakalaking aral para sa kanya ang katagang laging sinasabi ng ina. At mas malaking inspirasyon naman ang ibinigay sa kanya ng buhay ng kanyang ina. Maraming tao ang hindi masaya sa buhay. Maraming reklamo dahil sa mga di magandang pangyayari. Ngunit ang hindi nila nalalaman ay bawat araw may taong nananais na magkaroon pa ng pagkakataong mabuhay ng kahit isang araw pa. Isang malaking pagsubok ang buhay natin. Kaya't bawat araw na dumarating ay pagkakataon upang mas maging malakas pa at lumaban. Hanggat ang araw ay sumisikat, tuloy lamang ang buhay. At dito na nagtatapos ang ating maikling kwento sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Maraming salamat sa inyong panonood. Peace out.